Okay, so I promised you 2 wild type Rs, diba? So this is the other one. This is the FK8, owned also by Lester Samson of Panic. Ano po? So ito, nakikita ko na sa internet ng kotse to before eh. Sino nga ba dati may-ari? Dati po si Rickshaw, si Sir Ricardo Sorno. Okay. Po. So nabili mo sa kanya ng buo na siya? Yes po. Naka-Varis and sticker build po siya kung tawagin niya. Okay. Varis and sticker build. Na-inlove ako sa concept niya. Very functional po yung lahat ng nilagay niya. That's why nung nakita ko po yung opportunity na bilhin siya, hindi ko na pinakawalan. So ano na nauna? Ito o FL5? Ang nauna po, ito po. Hindi ayaw nauna yung FL5, tapos binili mo yung FK8. Opo. So what have you done to this car? Or ano bang mga nagawa na ni Rick sa kotse to? Kabisado mo pa rin ba? Yes po, kabisado po. Okay, let's start from the outside. Opo. Actually, mayroon po akong FK8 na nauna. Okay, so yung gray. Yung gray, yung polished metal na FK8. Yun po, kaya ako kinikwento kasi magtutugma siya dito bigla. Okay. Kasi yun po, naka-Mugen build siya. Okay. Naka-Mugen build siya. So, si Rickshaw po, Sir Rickshaw, ang build niya po dito is seeker build, or Varis build for the exterior. Let's say po, this is a Varis hood. Tapos po, yung canards po niya. Tapos, ito po, splitter, Project Aero na po yan, pinalitan ko na. Okay. Na Project Aero, kasi medyo flimsy po yung ano eh. Plastic yung sa Type R, yung stock eh. Opo. Tapos po, sa side skirt niya po, kung titignan po nandito si Sir pala. Mugen po siya. Okay. Mugen, tapos, ito Mugen, pero meron po ako ng Varis na version po nito. Tapos, Mugen na po to. Tapos, ito yung forget, basta rear. Iba yung wing. Mugen siya. Mugen. Baka mababasyo kay Mugen. Mugen wing. Mugen. Okay. Mugen taillight. Ganun. Maganda. Tapos, ito po yung Voltex po na wing. And then po, itong splitter po sa ilalim. I'm not sure po kung anong brand, pero it's very functional. Very helpful po siya. Lahat po ng Mugen na part na nakikita po natin dito, galing po sa polished metal ko po na... Okay. So, binenta mo na yun? Binenta ko na po yun. Okay. So, binalik mo sa stock, tapos binenta mo? Opo. Okay. Yun. So, yun yung mga kulang na parts nito nung nabili mo? Parang yun yung mga hindi napalitan pa? Opo. Wala po akong tinanggal na parts na nilagay ni Rick dito. Okay. Aside po dito sa... Stock na taillight? Sa taillight, at saka po sa side mirror cover. Okay. Cover lang yun, hindi siya buong palit? Di po. Actually, nagtataka ako ng ganun eh. Supposedly dapat carbon, magbabawas ka ng weight eh. So ito, literal na tinapal mo. Ito nagdagdag? Nagdagdag ang weight. Kasi ang sabi po pala is, hindi nila pwedeng tanggalin yung palitan ng carbon yung side mirror ng FL5 and FK8 kasi about sa rigidness at saka sa durability niya. Okay. Kasi baka marami po siyang tinatamaan na air, na impact. Baka lumundo. Opo, lumundo. O maputol, no? Opo. So, pati aero inisip din nila. So, ibig sabihin, pati yung side mirrors ng FK8, pinag-aralan. Opo. Oo, no? So, anong wheel setup naman ito? Ito po, naka 18 by 9.5 na T37 SL. Okay. Tapos po, 265/35 18s po na Nankang. CRS? Hindi, CRS po siya. Tama po, naka-CRS. CRS 1. Tapos po, naka-Mugen po siya na pads, stock na brake kits po. Yung suspension naman ito? Suspension po siya naka-spoon. Same? Halos? Pasok ba? Parehas ba? Hindi? Parehas po siya. Okay. Pero sa part number, iba. Pero same? Interchangeable? Same siya. Okay. Same. Kaya nga minsan, pag may nagtatanong sa akin, anong magandang
spoon, ano magandang lowering spring sa FK8? Sabihin ko, kunyari, spoon na lowering spring. Tapos sabay, pares ba siya sa FL5? Gusto ko sana sabihin, oo. So ito lowering spring lang, hindi coil over? Progressive lang po siya. Okay, lowering spring. So, sino may gawa ng spoon na lowering spring? KW din ba? Yun po ang alam ko, in-house po siya. Okay. Sariling brand. Sariling gawa ng spoon. Opo. Alam ko, in-house po siya. Pero po, pumasok po yung KW lately dahil po sa sa coils nila. Sa coil overs. Kasi po first time po magko-coils ng spoon eh. Dati all-ins, sa Opo. mga EK9. Opo. Pag sa KW, first time po First time nila sa FL5. Opo. Sa engine naman ito, buksan ko lang po. buksan ko. Okay po. Ito medyo wild yung ginawa ni Boss Rick dito. Okay. Nakatanggal na kasi yung turbo niya, pero naka-stock turbo lang siya. Ito polished lang po siya. Okay. Yung turbo pipe. Alam niyo po yung diba, yung stock ng FL5 yung rugged. Polished lang siya. Tapos naka-fuel system lang siya. Tapos ito po yung malupit yung titanium na valve Cover. na Jace Race na Jace Racing. Jace titanium. Ang angas. Hindi, Chasing Jace. Chasing Jace ba? Ayan, Chasing Jace. So, ang angas nito. Kasi iba usually spoon, di ba? Yung dilaw ang kinakabit. Oo. Ito titanium siya. Well, actually, for me, mas worth it bilhin yan kaysa dun sa dilaw. Kasi yung dilaw, as in pinturado lang. Wala rin pinagkaiba sa OEM. Opo. Well, tinanong ko rin si Alfie dati niya nung bumili kami para sa isang kaibigan ko eh. Opo. Sabi ko, Alfie, ano bang difference nito? Si Alfie, si DC Racing. Sabi niya, wala, yellow lang. Kulay lang po talaga. 40,000, tas dilaw lang. Sabi niya, oo. Bibilin mo ba? Hindi. Bibilin. Pwede yan eh. Wala kang choice Wala eh. Yun, marami siyang ginawa dito. Ito, iba na yung reservoir. Opo, naka-iridium. Tama po. Radium yung reservoir. Actually, hindi ko siya alam pa yung loob. Pero stock motor. Stock po siya. Hindi po siya naka-cams. Pero ang sabi po sa akin ni Rick, naka-gearings na siya. Okay, naka-transmission. May gearings na siya. Kaya, kunyari test drive mo na later, mararamdaman mo yung difference niya. Okay. Dito, ang layo. Mas magandang Mas maliksi. Mas maliksi to. So, hindi parehas ng transmission ng ano? As far as I know po, hindi. Hindi na. Yun ang... Mas secret din siya si Boss Rick eh. Boss Rick sure. So, pero naka-gearing siya. Okay. Try ko i-replicate yung build niya without opening the tranny kaso hindi ko makuha sa tono, hindi namin makuha sa tono. Well, yun. Respeto rin kay Speedworks, hindi nila sinasabi sa akin kung paano nila tinono to. Pero may kasi si Boss, si Sir Leo. Sir Leo, sa inyo tagpatuan si Boss Rick eh. Hindi ko alam yan. Ayaw sabihin eh. May confidentiality, client confidentiality. Opo. So ito yung pinag-uusapan namin kanina na Co-Plus na headlight. Okay. Parang diba? Parehas sa itsura, diba? So kaya akala ko Co-Plus din. Ano lang po siya dito na parang isang one swoop line lang talaga siya. Ito naman, gumaganon-ganon yan. Tapos meron isang saksakan yan na pag binunot mo, steady lang. Steady lang. Oo, tapos pag sinaksak mo, gaganon-ganon. Parang pulis eh. Pag naggaganon. Shider. Angas. So, sa interior naman tayo. Yan, palitan po dito eh. Kasi originally po sa FL5 yan. Okay. So, minsan po ngayon, gusto ko ng mas malait. Ito yung ginagamit ko na steering. Tapos pag gusto ko mas malaki, na steering wheel, yan po yung gamit ko. Mas maliit. O nga, no? Opo. Sandali. Wait. Sige po. Ito, ba't may paddle? Hindi ko lang tinanggal, pero siya eh, pwede siya sa mga paddle shifter na kotse. Okay. So, hindi siya pang Type R specific? Hindi po. Katulad po nito, tinanggal ko yung paddle niya. Okay. Pero yan, hindi ko lang natanggal. So, itong mga buttons na to, pag kinabit mo, does this do anything? Actually, programmable siya pag sinaksak niya sa desktop nyo or laptop nyo, pwede nyo palitan yung mga functions and colors.
Gawa po siya ni Sestec. Nabili ko po rin siya sa DC Racing. Okay. Solid, napakaganda niyan, boss. Napakamahal din malamang. Teka, bitawan na natin yan. Baka masirahan natin. So inside, anong nagawa na inside? Ito, iba na to. Okay, boss. Ito, boss, mga OEM access na... Honda Access. Honda Access. Okay. OEM. Tapos, lahat po ng makikita nyo, yung Alcantara, access rin po siya. Okay. Tapos, miski rin po to. Si Rick. So, talagang shoutout talaga kay Boss Rick. Full build din. Ganda. Maganda yung gawa ni boss. Tapos ano yung mga gauge na yan? Defi po, it's for turbo at saka sa water po yata to, if I'm not mistaken. Or oil pressure. Okay. Pero wala siyang oil temp eh. So bakit walang upuan sa loob? Okay boss, nabili ko po siya kay Boss Rick. Actually nakuha ko yung concept o yung idea na backseat delete dahil sa FK8 na ginawa ni Boss Rick. Okay. Kaya ginawa sa FL5. So, yun rin po, naka 1 of 1 po siya na Costco. Na bar, tapos po evasive rin po. Tapos upuan niya wala na kasi binili ni Sir Ricky Mugen. Pati upuan mo, Gen? Oo, Mugen. Sa akin nung galing siya sa sa F8 na polished metal. Okay. Opo. Tapos parang gusto ko nang biyakin yung Mugen build niya and stick to to the original concept po ni Boss Rick na Varis Seeker build. Ganda nga nito eh. Sabi din sa Seek and you shall find. Yun yung na Seeker eh. Seeker. Oo. And ironically, yung idea na pinupush ko nun is yung Seek Inner Peace. Okay, so medyo pasok, no? Okay. So solid, boss. Yun, Ano boss. pa bang bago dito? Everything inside this car is, built by Sir Rick and sobrang solid. 1 of 8 In the world. in the world po. Pucha, Seeker small siya. yan. Puta, may weighted. Opo, weighted na iba. Parang kasing mas mabigat siya sa bola ng bilyar ng 1.5 times. Tama po. Ah. Parang for that small, baga, logically, walang mas mabigat sa ganyang Well, sabi nila, mas maganda daw mabigat. Tama po. Mas maganda yung pasok. Oo. Opo. Kasi leverage and inertia, whatever. Opo. So, question. Yes po. Maraming magagalit, maraming magkukutya. Bakit chapsuy yung build? Halo-halo, may Mugen, may Seeker, may Varis, may ano pa ba? Yun. So, Bakit chapsuy? bakit? Kasi purpose po function. Okay. Kasi may Mugen naman po akong rear na rear na diffuser So, or rear spoiler rear under spoiler Pero nag-stick po ako sa concept na to dahil mas maganda po yung aerodynamics niya compared sa Mugen. So it's all about, function always comes first po. For me katulad po nito, may function po to kasi nagdodraw ng air pababa. At the same time, may i-split po siya ng air pataas po for downforce. Kasi po ito, built for diretsuhan na mabilis, ang Mugen. Kaya po yung wing ng Mugen po, di ba, medyo makinis. Mababa, Mababa po. Kasi built for, po siya, diretsuhan. Okay. Ito po, combination of both, kaya meron pa rin po ako nito. So you have best of both worlds, kumbaga. Yes po. The only downside is added weight, di ba? Added weight po. And kunyari po, kung sa itim natin na FL5, mostly, parang pwede ko naman siya i-catalog build na spoon na muffler. Kaso, hindi po ako nag-spoon. I opted sa RSE kasi mas may function siya, mas malaki yung buga ng hangin niya. Okay. At saka kasi kargado na eh. Opo. Etong exhaust nito is... Takeda po siya. Takeda. Opo. I think palagi po nila ginagamit sa FK8 build is yung Takeda po talaga. So ano mas gusto mong tumunog? Yung FL5 mo o ito? Well, ang FK8 and FL5 is not known for the beautiful exhaust sound naman eh. Opo. So which mas okay sa iyo yung tunog? Mas okay sa akin is FK8. FK8. Mas bassy. Okay. Ito medyo bassy na maingay na dapat hindi. Okay. Pero ito bassy just right sa kotse. Hindi siya nagpe-pretend na he's a muscle car na tunog. Tamed lang. So you have the FL5 and you have the FK8. Anong mas masarap i-drive? Well, yung FL5 po. FL5, it's much wider, much stable when it comes to cornering po.
much faster. Tsaka parang mas premium yung feel ng FL5, no? Opo. Medyo outdated na po siya. Yung style po nito kasi 2018 tsaka 2020 na nilabas nila. Parehas lang, walang masyado nagbago. Pero alam ko pinagbago lang po ito eh. May red, may Opo. pati sa harap. Opo. Yung facelift, no? Opo. Pero, yeah. So again, GP question of the day, night, or whatever time they're watching this. Pero syempre, hindi pala ikaw nag-build, si Rick. So, Pero I know the price po. Okay. Kinuwento niya sa akin. So is this also in 3 that times. price? 3 times naman. 3 times. Mas mahal. 3 times. 3 times po. And nakuha ko po siya, low mileage. Mhm. Yeah. So do you have future plans for this car? Wala na. Yan na yun. This car is done po. Sir Rick Shaw did an amazing job building this car. In fact, I respect the build so much. Lahat po ng sticker na nilagay na, ito, hindi ko po tinanggal yan. Ano yung nakalagay? Survive. Opo. Itong yung Survive, then itong VTEC Turbo, Seeker, hindi ko po tinanggal. Wala akong binago. And every time na maglalaro ako, pinapakita ko sa kanya yung resulta. Kasi yan eh. Na siya binibi niya, ikaw inawalwal mo. Ano po, parang ano lang, just to let him know na the car is in good shape pa rin. Mhm. As a builder po like him, Tinakot ka na ng kotse to? a lot of times, boss. A lot of times. Sa Clark pa lang, unang salong ko pa lang, na off track ako ng 6 times. Pero sobrang tibay talaga nitong kotse. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Di ko alam kung sino yung nag-build itself when it comes to mechanical, pero sobrang solid. Sobrang solid. So if there's one thing na babaguhin mo sa kotse to, ano yun? Ang thing na babaguhin sa kotse. Kulay. Alam mo kung bakit? Bakit? Every time naka-display, nakalatag, yan ba yung kotse dati ni Sir Rick? Okay, kasi may identity na. Oo. You want to change the identity of the car. Oo. Kaso, ay parang ayoko eh. Kasi kami, pag may nabili kaming kotse sa ibang tao, para mapalitan lang namin yung identity ng kotse, pinapa-interior detailing lang namin. Saan na palit kulay? Kasi yan eh. Sa mga commoners tulad namin, interior detailing lang, wala na yung spirito ng dating may-ari. Back to zero. Sa'yo kulay. Okay, what color ang type mo sana? Pala ko po sana is black. Black din. Black po. Black po siya. Pero, di pa ako decided Di pa pa-stick po ako sa red. Well, kaya nga may wrap eh. So, anytime magsawa ka. Pwede balik ulit. Pero itong mga to, naka-PPF lahat yan? Abo, naka-PPF po siya. Sobrang galing rin po ng nag-PPF na to. Ang ganda. Nakuha ko po siya na naka-PPF na. Okay. Di ko pa natatanong kung anong brand yung or anong company yung gumawa ng PPF niya. Pero ang galing po. Talagang nagsiself-feel talaga. Parehas po ng gawa ng Flickertech. Yung gas-gas tapos Nagsiself-feel talaga, boss, ito. Pag nainitan. Ang galing, no? Yeah. So, yun yung dalawang Type Rs ni Mr. Panic, Lester. So, if you guys have any questions regarding the build or if you want to get inspiration from the build, you can go ahead and message him on his Instagram, on his Facebook. Ewan ko kung bibigay niya. Facebook, alam na nila yun sa Panic po. Sa Panic po na Facebook po. Tapos, yun po. Thank you so much po sa pag-invite sa akin, boss. Boss, meron kang thank you. special halftime show para sa Panic Sagad sa drag racing. Ay, diba? oo, pare. Pag-usapan natin yun. Briefly, gusto mo yun? Sige. Let's invite people to join. Well, ito boss Napag-usapan natin itong concept na to dati pa eh. Dati pa. So, ikaw na magsimpisa. Okay, so sa Panic Sagad sa Drag Racing Championship, which is going to be held first week of December. Ano yung date yun? December 6 and December 7. 6 and 7. Merong special halftime show or lunch break show si Boss Lester. Tayo. Ito ang tinatawag na trakbuhan. Okay? So it's going to be a 400-meter running race. Taong tatakbo, hindi kotse At malaking premyo. Malaki. 20,000 for the winner, 10,000 for the runner-up, and 5,000 for the second runner-up. So, ang gagawin nyo lang is you'll just have to show up in your rubber shoes, tatrangka kayo dun sa starting, May ilaw may ilaw. Wow. Tatakbo kayo ng 400 meters. The top 3 winners will get the cash prize.
Cash prize. Meron bang entry fee? Yun ang tanong ni Ace Wala. sa akin. Walang entry fee. No Okay. entry fee. So, iniimbitahan namin yung mga pit crew, yung mga kaibigan ng mga sumali. Ang only dalawa lang requirement actually is you have to be a friend or a pit crew of a racer sa Panic Sagad na registered in that event and also dapat naka-rubber shoes. Bawal naka-slick. Bawal naka bawal naka-paa. Okay? So, takbuhan. Panic Sagad sa Drag Racing Solid, Championship. 20,000, tatakbo ka lang. Wala pa nakagawa ng Wala pa. Wala pa. And that's what makes the event so special. Eh. Yes. Very unique, boss. Tsaka kahit mga marathon, ano ang binibigay? Medal? Medal. Walang 20,000. 20,000, boss. Ito, boss, sa susunod, siya yung takbuhan record holder ngayon. Philippines, fastest sa 400 meters. Kasi wala namang ibang sanction event eh. Tama. Ipapa-APP mo na. So, kayo guys, kung talyer kayo, shop kayo, o racer kayo, na meron kayong kakilalang mabilis manakbo, isama nyo, baka manalo ng 20,000. May oras rin yan. Gusto ko sana magpapa-dial in ba? Hindi Baka na. mag-sandbag yun eh. Isang bitawan na lang. Talagang sprint. Sige. Basta pabilisan na lang. Pabilisan. So that's again, Boss Lester of Panic Incorporated. And ito ang mga kotse niya. Thanks for having me again. I'm Lester Samson and these are my Type Rs.